Malacanang. Mayroong nagaganap na pagpupulong sa palasyo ng Malacanang. Patungkol ito sa mga isyong panlipunan na kung saan nagiging malaking demand ng mga mamamayan. President, sa tingin ko kailangan babahan sa mga magagawa. Lalo na sa mga trabaho hindi naman yung papasok sa iba. Sang-ayon ako ron. Objection. Magiging malaking kaso yan kapag nagkataon. May karapatan ng mga manggagawa na magkaroon ng patas ng sahod. Babaan ng pasahod para magkaroon tayo ng malaking pal. Tama. Tulad ng mga infrastruktura, pasilidad, mga training program at marami bang. Mayroon tayong mga fund talagang nakalaan para sa mga project na yan. Di natin pwedeng basta buwatan ang mga sweldo ng mga manggagawa. Hindi talaga makapermit sa kanila. I agree with Senator Tabot. Kung babawasan natin ang mga sahod ng mga low-demand workers, mahirapan sila makahanap ng mga source of income. Nagdedesisyon pa ako kung papatupad ko yun. Ngunit sa akin, pagtuunan muna natin ang pansin ng pagbabayad ng dunya. Dapat nagdete yun. Hindi pwedeng mapawata. Wala akong bukas. Alis ako kasama ng aking mga pamilya. Maga ako uuwi upang makapaghanda ng aking mga susunod. Meeting dismissed. Ang pag-apak sa dignidad ng mga mamamayan. Ang hindi alam ng mga tapat na naninilbihan sa bayan, mga nagtatrabaho ng marangal upang may mapakain sa kanilang pamilya, ay binubulsa ng mga nakaupo sa taas ang mga buwis na kanilang pinaghirapang bayaran. Paano kaya nila masusolusyonan ang isyu kung pati ang mismong presidente ay sangkot sa korupsyon? Anong gagawin natin kapag nalaman ng taong bayan na ninakaw natin ang pera ng bayan? Huwag kang mag-alala. Sangkot din dito ang presidente. Makapangyarihan iyon. Walang makakatalo sa kanila. Madali lang natin mabubuksa ang mga funds na yan. Ang revolusyon. Sa tagal ng mga panahon na napuno ng pangurakot at hindi makatarungan na pamamahala ng mga kurakot na politiko, nagalsa ang buong mamamayan bilang isang grupo ng mga rebelde upang ipaglaban ang kanilang karapatan bilang isang tao. Panibagong simula. Mula nang magsalita ang mga mamayan, nagkaroon sila ng pagkakataon upang mapakinggan ang mga kanyang nakikinig. Ang Vice Presidente ay nagkaroon ng tsansa upang mamuno sa bansa nang mapatalsik sa pwesto ang Pangulo. Nang siya ay nagkaroon ng pantay na sahod, trabaho at karapatan ang mga mamamayan. Naging maligalig muli ang bayan at nagkaroon ng oportunidad na magsimula muli ng tama. Huwag natin isukat ang importansya ng isang tao sa kanilang trabaho, kasarian, anyong at estado. Nararapat na ating respetuhin at bigyang halaga ang importansya ng ating dignidad.